Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong episode, kilalanin natin ang isa sa mga pinaka-iconic na boses sa OPM rock scene. Isang babaeng gitarista, singer-songwriter, at ehemplo ng lakas at pananampalataya, si Barbie Almalvis. Mula sa banda, solo career, at spiritual journey, ito ang kwento ng babaeng pinasikat ang mga kantang Torpe, Just a Smile, at Tabing Ilog. Si Barbie Almalvis ay ipinanganak sa Rojas City, Capiz. Bata pa lang siya, nahilig na siya sa musika, at noong high school pa lang, natuto na siyang tumugtog ng gitara at gumawa ng sariling kanta. Hindi niya agad inisip na magiging career ito, pero dahil sa passion niya, unti-unti siyang napunta sa mundo ng banda at live music. Noong late 90s, sumikat siya bilang vocalist ng bandang Hungry Young Poets, at kalaunan, Barbie's Cradle. Sa panahon ng grunge at alternative, standout si Barbie, simple, mahinhin, pero rockstar sa stage. Mga kantang Firewoman, Torpe, Goodnut, at Tabing Ilog, ang tumatak sa puso ng mga kabataan noon. Isa siyang boses ng generation. Kalaunan, humiwalay siya sa banda at nagsolo. Pero dito rin nagsimula ang isa sa mga pinakamalaking pagbabagong personal sa kanyang buhay. Sa gitna ng tagumpay, naramdaman niya ang spiritual emptiness. Naghanap siya ng direksyon at tunay na kahulugan, hanggang sa bumalik siya sa pananampalataya. Mula noon, hindi lang siya naging artista, kundi witness ng pananampalataya. Inamin ni Barbie na dati siyang party girl, independent to a fault, pero unti-unti siyang binago ng Diyos. Nagbago ang tema ng kanyang musika, mula heartbreaks, naging hope. Mula rebellion, naging redemption. Hindi na lang siya umaawit para sa sarili, kundi para magbigay liwanag sa iba. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nanatili si Barbie sa eksena, naglalabas pa rin ng kanta, nagtutor, at kasama ng pamilya niya sa ministry. Hindi siya bumigay sa agos ng mainstream, sa halip, gumawa siya ng sarili niyang landas. Ngayon, siya ay role model sa mga kababaihan, kabataan, at music hero. Alam mo ba, ang kantang Tabing Ilog, ay naging theme song ng sikat na teen show na, Tabing Ilog. Mahilig siya sa drawing at painting, at minsan gumagawa rin siya ng album art niya. Isa siya sa OPM artists na nagtaguyod ng rock with a soul genre, tugtugan na may mensahe. Mga pamangkin, ang kwento ni Barbie Almalvis ay paalala na ang tagumpay sa buhay ay hindi lang nasusukat sa dami ng awards, kundi sa lalim ng pagbabago sa sarili. Mula sa rockstar na rebelde, naging babae ng pananampalataya, at sa kabila ng lahat, hindi nawala ang musika. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga music hero, artista, o influencer na may lalim at aral, like, subscribe, at i-click ang notification bell. At kung may gusto kang i-feature natin sa susunod, o gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout, ay comment mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka. Maraming salamat mga pamangkin. Ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng musika, paglalakbay, at pagbabago ni Barbie Almalvis. Hanggang sa susunod, Daldal pa more.